Greek mythology ng mga sinaunang Grego at Romano. Hello guys, it's Joel TV. Dito sa ating mundo ay lumaganap ang iba't ibang klase ng reliyon. Magkakaiba man ang mga reliyon ng bawat isa sa atin, ay may iisa pa rin paniniwala na ang Diyos ang dakilang lumikha sa lahat ng bagay dito sa lupa, ng tao at maging ng kalawakan. Dito sa video ito ay sabay-sabay nating alamin ang Greek mythology ng mga sinaunang Grego at ng mga sinaunang Romano patungkol sa mga pinaniniwalaan nilang mga Diyos at Diyosa noong panahon nila. Kaya umpisan na natin. Number 1. Zeus. Kung ang Romanong paniniwala, ang katumbas ni Zeus ay si Jupiter o Diyos ng pag-ibig. Nakikita rin si Zeus sa anyong agila. Kilala rin siya sa kanyang pagpapataw ng hustisya sa kanyang mga nasasakupan. Ngunit sa kabila nito, maaari din naman siyang maging napakalupit na uri ng Diyos. Pero para naman sa mga sinaunang Grego, si Zeus ay ang bunsong anak ng mga Titan na si Kronos at Leia. Naiwasan ni Zeus na lunukin ang sarili niyang ama upang ito ay makaiwas na palitan sa kanyang trono. Ngunit nakagawa si Zeus ng paraan upang ang kanyang mga kapatid ay mapalaya sa makasarili niyang ama. Kilala rin si Zeus bilang ang Diyos ng kidlat. Ayon sa sinaunang mga libro ng Grego, walang sino man ang nakakabasa sa anumang iniisip na gagawin nitong si Zeus at kung paano ito ay gagalaw sa lahat ng sitwasyon. Pangalawa, Hera. Si Hera, kung isasalin sa paniniwala ng Romano, ay pinangalanang bilang si Juno. Si Juno o Hera ay ang asawa ni Zeus. Kilala si Hera dahil sa kanyang pagiging selosa at dala ng labis itong pagiging selosa, at dahil na rin sa kataksilan ng kanyang kapareha na si Zeus ay nagbago ang ugali nito. Naging salbahe at naging malupit at talaga namang nangingibabaw sa lahat ang kanyang pagsiselos. At kung ikukumpara naman sa kabila naman nito ay marami pa rin namang itong magandang katangian. Ayon sa sinaunang libro, napakaraming mortal ang naparusahan nitong si Hera. Kaya masasabing isa siya sa mga Diyosang iniiwasang hindi dapat ginagalit. Si Hera ay tinuturing na Diyosa ng mga kababaihan, Diyosa ng kasal, at reyna ng mga Diyos ng mga sinaunang mga Grego. Pangatlo, Poseidon. Sa mga Romano naman ay kilala si Poseidon bilang Neptune. Siya ay tinuturing na Diyos ng karagatan ng mga sinaunang tao. Kung sa kapangyarihan naman ang pag-uusapan ay pumapangalawa si Poseidon kay Zeus sa lakas ng kapangyarihan. Isa sa paniniwala ng mga sinaunang Grego na sa tuwing ang dagat ay tila ba nagagalit. Ito ay sa kadahilanan daw na itong si Poseidon ay ginagalit ng mga tao. Kaya ito ay tila ba nagwawala. Bukod sa pagiging Diyos ng karagatan, kinikilala rin si Poseidon bilang Diyos ng lindol, ng bagyo at ng mga kabayo. Bukod sa pagiging Diyos ng karagatan, kinikilala rin si Poseidon bilang Diyos ng lindol at bagyo. Isa si Poseidon sa may pinakamaikling pasensya na uri ng Diyos. Sa paniniwalang Grego naman ay hindi dapat siya ginagalit dahil ito ay talaga namang matindi magpataw ng kaparusahan. Pang-apat, Hades. Si Hades ayon sa mga Romano, ang katumbas naman ni Hades ay si Pluto. Ang pangatlo naman kung pag-uusapan ay lakas ng kapangyarihan pagkatapos ni Zeus at Poseidon. Si Hades ang namamala sa kailaliman kung saan napupunta ang mga pumapanaw. Ang kanyang may bahay na si Arsiphon ay kanyang napangasawa ng kanya itong lokohin at pakainin niya ito ng prutas na siyang nagdala sa kanya sa kailaliman upang dito ay pansamantala siyang manirahan. Si Hades ay kinikilalang Diyos ng impyerno at Diyos ng yaman dahil sa kailaliman ng kalupaan. Nakikita dito ang pinakamahal at pinakamagagarang uri ng mga bato. Panglima, si Athena. Katumbas naman na pangalan ni Athena para sa mga Romano ay si Minerva. Ang totoong pangalan nito ni Athena ay Pallas Athena. Kinikilalang siya ay Diyosa ng digmaan
at Diyosa ng katalinuhan, Diyosa ng dahilan at pagiging puro. Itong Diyosang ito ay laging nakasuot ng baluting pandigma. Ito ay dahil sa ang Diyosang ito kapag may digmaan, siya lagi ang nilalapitan. Bantog si Athena sa pagkaklaro nito ng napakagaling na estratehiya sa bawat labanan na kanyang pinupuntahan. Siya ay tinuturing na pinakapaboritong anak ni Zeus. Siya rin ang nilalapitan at nagsisilbing Diyosa ng mga mananahi at nagbuborda at maging mga manunulat ng mga tula. Pang-anim si Apollo. Siya ay anak ni Zeus at Leto na siya namang kambal ni Artemis. Siya ay tinuturing na Diyos ng mga sinaunang Grego na may kinalaman naman sa katotohanan at kaliwanagan. Siya rin ang Diyos ng musika, ng tula, ng sining, ng mga namamana, salot, medisina, at kaalaman. Ayon sa paglalarawan sa kanya ng mga sinaunang libro, itong si Apollo ay tila ba walang balbas at nababanahag ang kakisigan at kabataan sa kanyang itsura. Isa rin siya sa mga patron ng mga oracle o yung mga sinaunang tao o tila ba mala Nostradamus na nakakakita ng mangyayari sa hinaharap. Pang-pito si Artemis. Ang katumbas naman na pangalan ni Artemis sa Romano ay Diana. Si Artemis ay kambal ni Apollo. Ayon sa paglalarawan, itong si Artemis ay napakaganda at talaga namang napakagaling na mamana. Siya ay madalas na ihalin tulad kay Athena. Siya ay isa sa masasabing matuwid at talaga namang nais ang mga bagay ay nasa tama. Ngunit ng panahon ng digmaan ng Trojan ay humingi ito ng mga tao bilang maging sakripisyo. Dahil sa digmaang naganap, siya ang nagsisilbing patron o Diyos ng mga ngaso at tinatawag naman nila upang makapinsala ng marami. Pang-walo, si Aphrodite. Katumbas ng Diyosang si Aphrodite sa mga Romano ay si Venus. Siya ay ang naituring na Diyosa ng pag-ibig, kagandahan at ng romansa. Ngunit ganun pa man, siya ay pinagmulan ng digmaan ng Trojan. Sinasabi sa mga unang libro, ang kagandahan nitong si Aphrodite ay walang katumbas. Siya ang may bahay ni Hephaestus. Isinilarawan ng kanyang mister bilang isang depormadong nilalang na hindi nakapaglalakad. Ayon sa mga kasabihan, ang pag-ibig nga ay bulag. Dahil siya nga ang tinuturing na Diyosa ng pag-ibig, ay madami rin naman itong kalalakihang mortal at immortal na kanya rin namang minamahal. Si Aphrodite din ang tinuturing na Diyosa ng pagkababae. Siya rin ang anak ni Zeus at Dion. Ngunit sa ibang kasulatan, siya ay sinilang di umano mula sa bula ng karagatan. Pang-siyam, si Hermes. Si Hermes naman ay katumbas ng Mercury sa Romanong paniniwala. Siya ang anak na lalaki ni Zeus at ng lahi ng Titan na si Maia. Si Hermes ang nagsisilbing mensahero ng mga sinaunang Diyos ng mga Grego. Siya ay may angking bilis at kisig. At siya ang tinuturing na Diyos ng mga mangangalakal. Siya rin ang tumutulong sa mga namayapa upang makita naman nila ang Diyos na nasa kailaliman na si Hades. Siya rin ang tinuturing na Diyos ng mga atleta, ng mga namamastol at mga inventor. Pang-sampo si Ares. Si Ares ay isinilarawan bilang pilyong uri naman na Diyos. Ang katumbas naman ni Ares sa mga sinuunang Romano ay si Mars. Siya ay nakilala bilang isa sa pinakamalupit na Diyos ng mga sinuunang mga Grego. Kaya siya ay binansagang Diyos ng digmaan. Ayon sa kasulatan ng mga sinaunang Grego, na natutuwa itong si Ares sa pagdanak ng dugo. Ito ay walang awa na Diyos. Ngunit sa kabila naman nito, ito umano ay may tinatagong kaduwagan. Walang basta-basta nakakabasa ng kanyang isipan. Nakilala rin si Ares dahil isa ito sa nagmamahal kay Aphrodite at siya ay tinuturing na Swail na anak ni Zeus at ang Diyosang si Hera. 11, ang mga Titans. Kasama din sa Greek mythology o Gregong paniniwala ang mga Titans. Ang mga Titans ayon sa mga sinaunang Grego ay ang mga orihinal na Diyos. Sila ang tinuturing na mga anak ng langit at kalupaan. Sila ang magulang ng mga Olympian gods. Tinalo sila ni Zeus upang makuha ang kontrol sa buong kalawakan.
Karamihan sa mga Titan ay kinulong sa kailaliman ng kalupaan. Ang ilan sa mga Titan ay naging malaya dahil sa pagkampi nila kay Zeus, na noon ay nag-aaklas naman sina Prometheus, Ephidemius, Epimetheus at si Atlas laban sa mga Titans. Si Atlas ay ang may pasan ng Earth sa kanyang balikat. Pang-12, si Eros. Ang katumbas sa pangalan nito sa mga Romano ay si Cupid o Cupido, kilala bilang may gamit ng pana ng pag-ibig. Siya ang anak na lalaki ni Aphrodite. Kung sino ang mapapana ni Cupido ay walang makapipigil sa pagmamahal na nararamdaman ng mga ito. Ito ay ang naging dahilan ng pag-uumpisa ng digmaan sa Trojan. Ito ay dahil iniutos ni Aphrodite na kanyang ina sa kanya upang mapaibig ang prinsipe ng Trojan na si Paris, na asawa naman ni Menelaus na hari ng Spartan. Kadalasan, ang Cupido ay may piring sa mata, kaya nagsimula naman ang kasabihan na bulagang pag-ibig. So guys, it's Jowar TV. Ilan lang ito sa mga Diyos at Diyosang kinikilala ng mga sinuunang Grego at mga sinuunang Romano. May alam ka pa bang mga Diyos at Diyosa na wala sa mga nabanggit? Kung meron pa ay huwag kang magdalawang isip na ikomento mo ito sa ibaba nitong video para malaman din namin. At kung may tanong ka, i-comment mo na lang din at susubukan kong sagutin yan sa susunod na video. So once again, this is Jowar TV. Thank you at kita-kits na lang sa susunod pang mga videos. Boom! Patuloy tayong kumalap ng kaalaman hanggang sa susunod pang mga videos. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel kung saan kapupulutan mo ng kaalaman. Lights off. Goodbye.